Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Kabanatuan. Welcome home. What are the proofs and fruits na magpapatunay tayo talaga ay kay Jesus? Gusto po ba nating simulan yung series? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, pakaramdam ko para sa iyong series na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay manalangin. Aming Ama na mga pangarihan sa lahat, kayo po ang Diyos na magsalita sa aming kalagitnaan. Patuloy po, Ama, na matanggap namin ang iyong mensahe. Napakabuti mong Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, sa oras na ito, maging kalakasan namin ang iyong mga salita. Naniniwala kami at nananampalataya, Lord, na hindi lang basta motivational yung salita mo, hindi lang po nakaka-add ng value, kundi yung mga salita mo, Panginoon, ay nakakabago ng buhay. Baguhin mo ang aming buhay at maging kalakasan po namin ito sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Proofs and fruits. Yan. Pruweba. Bunga. No? Kasi halimbawa po, bigla na lang akong umattend ng Sunday service. Tapos habang wini-welcome ko po kayo, inaalok ko po kayo ng pampaputi. Maniniwala po kaya kayo sa akin? Siyempre, hindi agad kasi, Pastor, parang hindi naman nata ikaw maputi. Di ba? Parang maghanap po kayo ng ebidensya. Ibig sabihin, ganun din yung ibang mga tao, and yung mga tao sa ating paligid, they will look for evidence, proofs and fruits. And para po sa first installment ng ating proofs and fruits, kung kayo po ay note-taker, nilagyan ko po siya ng title na Unwrap the Gift. Unwrap the gift. Ibig sabihin, buksan natin ang regalo. Okay? Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4, next slide na. 1 Corinthians chapter 12, verse 4, sabi po dito, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. Verse 5, there are different kinds of service, but we serve the same Lord. Next slide. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. Sino po dito masaya siya pag nakakatanggap siya ng regalo? Amen, no? Kumbaga lahat po tayo sobrang masaya kapag nakakatanggap ng regalo. Pero ano po yung mas masaya? Ano po yung mas masayang feeling? Nung tinanggap nyo yung regalo o nung binubuksan nyo na yung regalo? Mas masaya nung tumanggap ka. Pero mas masaya nung binubuksan mo na yung regalo. Tama po ba? Amen? Now, alam niyo po, sa atin pong buhay pananampalataya, na naalala niyo po, no, may mga pagkakataon na kahit na may natanggap na po kayong regalo, okay, may mga regalo po ba kayo na natanggap na hindi nyo na nabubuksan or hindi nyo na nabuksan? Maybe nakalimutan nyo na, naitabi, or natatakot kayo kung ano yung laman. Lalo na mga bata po kayo, yung mga bata, mga kabataan, di ba may mga laruan ho kayo nun na ayaw nyong ipagamit sa iba. Nakabox lang. Nakatandaan nyo na yung Barbie nyo hanggang ngayon, nakabox pa din. Di ba? Nanghihinayang kaya, sana nung bata ako, ginamit ko na pala. Di ba? May mga pagkakataon sa ating buhay na may mga regalong nasasayang. Or, kung ikaw, halimbawa lang ho, si brother, nakatanggap siya ng iPhone 16 Pro Max. Okay? Kahit gaano kaganda yung gift, kung hindi niya bubuksan at gagamitin, display lang siya, baliwala, kasi wala pong naging gamit sa kanya yung regalo. Ganon din sa ating buhay. Meron pong gifts, or we call it sa Bible, spiritual gifts ang ating Panginoon, na pinagkatiwala sa bawat isa sa atin, na minsan namimiss po natin yung joy of connection. Minsan namimiss po natin yung tinatawag nating joy of serving dahil ang ending, nasa kahon pa rin, hindi natin ginagamit. Sayang po, di ba? Kaya minsan ang tanong natin, Lord, bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? Ginagawa ko naman yung best ko para sa'yo. Sasagot ang Panginoon, kasi yung regalo ko, hindi mo pa binubuksan. Ganon din po sa ating pananampalataya. Hindi dahil wala kang gift or spiritual gift. Mayroon. Sabihin mo sa katabi mo, meron. Pero kung hindi mo bubuksan at gagamitin, if you will not unwrap the gift, you will miss the joy of connection,
you will miss the joy of serving, and you will miss the joy of being used by God. Ibig sabihin, kung hindi natin gagamitin at madidiscover, ano ba yung mga gifts and pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mamimiss natin yung purpose. Ang tanong ngayon, mga kapatid, kailan mo bubuksan at gagamitin, kailan mo i-unwrap yung regalo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? And that is our message for this Sunday. Unwrap the gift. Hindi mo kailangang itago yan sa box. Hindi mo yan kailangang itago palagi sa cabinet or ibaon sa lupa. You don't need to leave it unused. Open it and give it for God's glory. Gusto po ba natin magpatuloy? Amen. Now, ang context po ng binasa natin, 1 Corinthians chapter 12, alam niyo po yung church sa Corinth, sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 7, they don't lack spiritual gifts. Very gifted ang Corinthian church. Talagang sa tongues, prophesy, sabi nila, yung iba po hindi naniniwala dyan, healing, miracles, talaga namang pinagpala sila sa gifts. Pero ang problema nung Corinthian church, yung binasa po natin, yung church sa Corinth, meron po silang 3 existing problems. Number 1, meron pong problem ng division, meron pong problem ng immaturity, and meron problem ng pride. Gifted pero divided. Gifted pero immatured. Gifted, pero may pride. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Hindi po yan divided, hindi rin yan immatured. At lalong hindi po yan ma-pride. Amen? Ibig sabihin, itong Corinthian church, gifted sila, pero may kayabangan. Gifted sila, pero nagmamalaki sa kanilang spiritual gift. Lalo na yung speaking in tongues and interpretation of tongues. Kaya nagkakagulo, imbis na merong cooperation, nagkakaroon ng competition. Kapag ang gift pinagmamalaki, nawawala yung cooperation. Because yung gift na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, hindi siya meant for competition. Meant siya for cooperation. Amen? Now, sumulat si Paul sa 1 Corinthians para i-correct yung kanilang attitude at pagkakaunawa about spiritual gifts. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus, by His grace, binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual gifts, hindi para magmalaki tayo, hindi para ipakita kung sino ang mas anointed, kundi para ipakita na lahat ng gifts, sabihin nga po natin, regalo. Lahat ng regalo ay galing sa isang Diyos at para sa ikabubuti nating lahat. Amen? Now, very important mga kapatid, na madiscover natin, ano ba yung pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? What are those gifts? Ano ba yung sinasabi ng Biblia base dun sa aking ginagawa? Kasi pinaka-importante, mga kapatid, na maunawaan po natin at maintindihan na lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Amen! Meron pa nga pong gift na, alam ko po, meron yung katabi nyo nito eh. Alam nyo po kung ano yon? Magaling gumawa ng tulog habang nasa simbahan. Tignan nyo po, no? Gift ho yan, no? Sa tagal ko po sa ministry, ang galing ho, gift. No? Tingnan mo yung katabi nyo. Baka po nakakatulog na, nakakatulog na. Praise the Lord, praise the Lord. Now, next slide na. No? Anong sabi natin doon sa next slide natin? Sunod-sunod lang yan. Now, I have 4 principles and 4 points na gusto pong i-share sa inyo about gifts. Excited po ba tayo? And number 1, if you're a note taker, naglagay po ako ng point or principle. Number 1, gifts are God-given or grace-given. Sabihin nga po natin, grace-given. Okay. To prove that to you, next slide na. Sabi sa Romans chapter 12 verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. God, in His grace, given us different gifts for doing certain things well. Sino ang source? Sino ang nagbigay? God's grace. Amen? Sabi ni Paul, we have different gifts according to the grace given to each of us. Ibig sabihin, yung spiritual gifts pala, hindi lang siya tungkol sa talent. Yung spiritual gifts pala, hindi lang siya about intelligence. Hindi lang siya about skill. Spiritual gifts, they are all grace. Sabi nga po natin, grace. Kagandahang loob. May mga estudyante na kahit tahimik lang, magaling mag-lead ng mga kaklase. May mga nanay at tatay naman, o may mga nanay na natural po sa inyo magpatahan ng mga anak.
May mga tatay naman or may mga magulang or guardian tayo na madiskarte, mag-budget. Gift po yun. That's grace. May mga kabataan na marunong mag-encourage ng mga kaibigan nilang depressed. That's grace. Kung marunong ka magturo, teacher ka, nakakapagturo ka, that's grace. Kung marunong ka mag-encourage, that's grace. Kung natural sa iyo ang magbigay, kagandahang loob yan ng ating Panginoon. Kung kayang mong magdala ng mga tao palapit sa Diyos, that's grace. Kung marunong kang tumugtog, sumayaw, marunong kang manalangin, kung marunong kang umawit at magsalita, dahil po yan sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen? Naalala niyo po ng mga bata tayo, okay? Or kayo na lang po, yung bata po yung inyong mga anak. Halimbawa, Christmas party. Okay, Christmas party. Exchange gift. Sino po yung bumili ng regalo? Yung anak nyo o kayo? Di ba kayo po, yung magulang ang bumibili doon sa regalo na ipang-exchange gift ng mga anak. Pero pagdating sa school, pakiramdam nung kaklase niya, ang nagbigay at ang bumili, yung bata. Di ba? Nagpapasalamat dun sa bata, pero alam nating lahat na hindi naman makakabili yung bata sa sarili niya. Sasamahan ng magulang, bibilhan ng magulang, ibabalot ng magulang, pero ibibigay sa anak. Ganon din ang spiritual gifts. Hindi sa iyo yan, pinagkatiwala lang sa iyo. Galing kanino? Sa ating Panginoon. Grace given. Nare-recognize ng iba na matalino ka. Nare-recognize ng iba na magaling ka mag-handle ng negosyo. Nare-recognize ng iba na gifted ka sa ganitong klaseng bagay. Ang galing mo magsalita. Ang galing mo makitungo sa kapwa-tao. Ang bait mo. Meron kang aura na nakakahawa. Meron kang aura na kapag malapit sa iyo mga tao, na-encourage sila. Magaan kang kausap. Nakikita nila yung gift mo, pero dapat mo ma-realize, hindi yan dahil sa iyo. Dahil yan sa ating Panginoong Jesus. Amen? Galing kay Lord, ipinagkatiwala lang sa kamay at buhay natin. Gifts are grace given. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Kung matalino ka, that's grace. Kung ikaw ay achiever, that's grace. Kung pinagpapala ang inyong pamilya, oo, magaling ka, yes, may diskarte ka, may na-approve na visa, yes, may effort ka dyan, pero pinagkatiwala sa iyo yan ng Diyos. Gifts are grace given, God's given. Amen? Kaya hindi natin kailangang magkumpara. Say mo sa iyong katabi, don't compare. Huwag tayong magkumpara. Kasi minsan naisip natin, darang mas gifted siya kaysa sa akin. Or vice versa, mas gifted ako kaysa sa kanya. It's either bumubuo yung yabang o nabubuo yung awa kapag nagkukumpara tayo. Ang na-highlight hindi yung gift mo. Ang na-highlight yung feelings mo dun sa gift mo. Huwag tayong magkumpara. Huwag tayong mag-complain kay Lord na, Lord, bakit ito lang yung regalo ko? Bakit siya may gift of prophecy, samantalang ako encouragement lang? Lord, bakit siya magaling kumanta, samantalang ako magaling lang kumamay? Every gift matters. Kung binigay ni Lord yung gift mo, binigyan ka ng Lord para mag-lead ng gift ng Lord para maging nanay, maging mother ng isang pamilya, do it. Maging tatay ng isang pamilya, do it. Binigyan ka ng gift ng Panginoon para mag-serve sa church, do it. Binigyan ka ng gift ng Lord para makapagtrabaho, just do it. Binigyan ka ng gift ng Lord para maging isang nurse, architect, or engineer, para maging negosyante, just do it. Every gift matters. Hindi mo pwedeng ikumpara na mas mahalaga yung gift mo sa iba at hindi rin pwedeng sabihin ng iba na less important yung gift niya kesa sa'yo. Lahat ng gift, importante. Amen? Kung bigay ng Panginoon yung gift niya, kung galing yan sa Diyos, ibig sabihin, ano man ang sabihin ng iba, mahalaga yan. Every gift matters. Next slide na. Your gift may not look like theirs. Yung regalo mo o yung spiritual gift mo, hindi man gaya ng iba, but your gift is still God's grace. Amen? It's still God's grace. Point number 2. Gifts are spirit distributed. Una, gifts are grace given. Sino ang nagbigay? Ang ating Diyos. Pangalawa, gifts are spirit distributed. Ibig sabihin, dinistribute siya according to His grace para sa atin. Okay, basahin po natin yung sumunod na verse. 1 Corinthians chapter 12, verse 4. There are different kinds of spiritual gifts.
Okay? Minention po dyan yung iba't ibang klase ng gifts about prophesying, about interpreting of tongues, about sa pag-speak in tongues, about sa pananampalataya, doing miracles, about sa leadership, about encouragement. Ang dami pong nilist down na mga gifts. Pero sabi dito sa verse 4, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit, sabihin nga po natin, same Spirit is the source of them all. Ibig sabihin, different gifts, different proofs, different manifestations, but under one source. Amen? Parang sa school, halimbawa NUST yan, may College of Engineering dyan, may College of Arts and Sciences dyan, may College of Education dyan, pero under one institution. Hindi pwedeng sabihin ng iba, mas importante yung kurso namin kaysa sa inyo. Every course, nagmamatter yan depending sa need ng lipunan. Ganon din sa atin, mga kapatid. How much more sa atin? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ikumpara yung gift natin sa iba dahil galing yan sa ating Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka na magkumpara. Huwag ka na magkumpara. No? Yan yung pumipigil sa ating growth. Yan yung pumipigil kapag tayo ay nagkukumpara. Kasi nakikita natin yung gift na meron sila. Kung babasahin niyo pa po yung buong 1 Corinthians 12, yung mga gifts na nilist about, merong binigyan ng gift to be an apostle, prophets, teachers, mga binigyan ng gift to do miracles, to do the gift of healing, gift of who can help other people, gift of leadership, gift of speaking in unknown languages. Unknown languages. Sabi po dito, the Holy Spirit decides who gets the gift. Hindi ikaw, hindi ako ang nagde-decide, kundi ang Spirit mismo. 1 Corinthians 12, nagbigay siya ng mga gift. Word of wisdom, word of knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, tongues, interpretation of tongues. Different gifts, same Spirit, under one body. Sa school, hindi lahat top 1. Sa business, hindi lahat boss. Kasi kung lahat puro boss, chaos. Lahat gustong masunod. Well, in fact, maraming gustong mag-lead. Pero kung lahat leader, o halimbawa sa school, lahat ay leader ng isang project, sino yung gagawa ng actual work? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na mas magaling tayo sa iba. Sa school, hindi lahat top 1. May gifted sa art, may gifted sa sports, may gifted sa music, may gifted sa math, sa trabaho, may magaling sa sales, may magaling naman sa paperworks, may magaling naman makipag-usap. Ibig sabihin, magkakaiba ng gift, hindi pwedeng sabihin ng isa na mas magaling siya. Ibig sabihin, magkakaiba ng regalo. Sa church, merong magaling may gift magturo, may gift umawit. 'Di ba? Kaso nga lang, marami po sa atin, parang ako, alto. Alto po ba kayo? Alto. 'Di ba may soprano, tenor, alto, 'di ba may level yung baho, 'di ba? Tingnan niyo katabi niyo, baho. Hindi po baho 'yan, ha. Parang mabaho, pastor, 'di ba? Alto. Tingnan niyo katabi niyo, ala sa tono, alto po, ano? Alto. Okay, alto po 'yan, no? Imagine kung puro boss sa trabaho. Chaos po 'yan. O puro singers lang po sa loob ng simbahan. Para po tayong the voice niyan. Choir lang po tayo niyan. Pag wala pong usher, kapag wala pong magpipreach, wala pong mag-ayos ng upuan, wala pong magtitimpla ng sound system, ibig sabihin, hindi mo kailangang mainggit sa gift ng iba. You don't need to envy someone else's gift. Bakit po? Kasi yung gift mo, may dahilan. Kahit simpleng encouragement lang sa kaibigan, kapitbahay, kakilala, that's a gift. Baka yun yung magliligtas sa kanila or magpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa season na to. Yung katrabaho mo na gusto na mag-resign o huminto sa kanyang ginagawa, baka yung takpik mo sa balikat sa kanya, yung hinihintay niya. No? Para siya ay magpatuloy. Paul says, sabi niya, church is like a body. Maraming parte, iisang katawan. Imagine niyo na nga lang po yung katabi niyo, puro mata. Diba? Bakit ka nang iirap?
di ba? Ang daming mata nun. Di ba? Sasampalin kita. Di ba? Kung 10 puro kamay yan, gumaganon po sa inyo yan. Di ba? Parang, hindi mo ma-imagine na yung isang katawan, puro kamay, puro tenga, puro ilong, puro mata. At may mga parte ng katawan, hindi po ba kayo nagpapasalamat? Na may mga parte tayo ng katawan na tinago na hindi nakikita. Amen? Halimbawa po yung baga nyo nakalabas. Yung baga nakalabas. Parang ano na to, pastor, parang pa-cancer na to, karasigarilyo, Di ba? Hindi pwedeng sabihin ng baga, lalabas ako, kamay, ikaw naman yung pumasok dun sa loob. Hindi niya pwedeng sabihin yon, kasi bawat parte may function. Well, in fact, yung hindi nakikita, baka yun pa yung importante. Hindi pwedeng sabihin ng mata, ako naman na magsuot ng singsing. Ang purpose ng mata, i-appreciate yung singsing, tingnan yung singsing. Ang trabaho naman ng daliri, isuot yung singsing. Every part may function, every gift mayroong purpose. Amen? Ibig sabihin, mayroong purpose. Hindi pwedeng sabihin ng mata, dun sa kamay, hindi kita kailangan. Huwag mong kainggitan yung gift ng iba. Huwag mo sabihin o isipin, buti pa siya, may gift of healing. Ako, simple lang. Because your gift is always needed. Yung teacher, kailangan ng encourager. Yung giver, kailangan ng leader. Yung intercessor, kailangan ng mentor. Ibig sabihin, in the body of Christ, merong diversity. But we are serving the one God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Una, gifts. 4 po ito, Una, gifts are grace given. Galing at ang source, ang ating Panginoon. The Holy Spirit. Pangalawa, gifts are spirit distributed. Hindi ikaw yung nagde-decide, hindi ako, kundi ang ating Panginoong Yesus. Hindi natin kailangan kainggitan yung ating kapwa. Why? Because every gift matters. Pangatlo, ready na po ba tayo? Gifts are service-oriented. This is my favorite one. Gift are service-oriented. Kasi yung gift, kapag hindi mo ginamit for service, nagiging trophy lang. Nagiging badge lang. Nagiging medal lang. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, next slide na. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Use them well to serve one another. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. Gifts, hindi yan trophies for display. Di ba po, kung kayo ay achiever, o yung anak po ninyo ay achiever, may mga trophy yan sa bahay na nakadisplay. Kada po ba lalabas ng bahay yan, dala-dala niya yung trophy niya. Angas mo, Brad, no? Angas, di ba? Parang nakasabit po lahat ng medal sa'yo, tapos may dala-dala kang trophy. Hindi na. Naka-display na lang yan doon. Okay? Hindi mo ma-reflex yan unless picturean mo o ipakita mo sa mga kaibigan mo. Minsan, yung previous, kumbaga, yung mga gift natin, nagiging trophy na lang for display. Pero alam niyo po ba, your gifts are service-oriented. Ibig sabihin, dapat gamitin natin siya para ipang-serbisyo, ipanglingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Mga nanay, your gift of encouragement, gamitin natin. Your gift of encouragement, gamitin natin kapag yung anak natin o yung mga kasama natin sa bahay nadadown. Tatay, your gift of leadership, wag mo lang gamitin sa opisina o trabaho. Gamitin mo rin sa bahay. Sa mga kabataan, if mayroon kang creative gift, volunteer, gamitin natin sa social media para mag-spread ng kapag-asa at pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi lang puro memes ang sinishare. Sa mga nagtatrabaho, if meron ka pong conviction to be generous and to help the ministry and other people, gamitin din natin. Teaching. Magturo po tayo, hindi para magpakita ng tayo ay knowledgeable. Magturo tayo to build people's faith.
Kung tayo ay may gift of encouragement, mag-encourage tayo. Hindi para sumikat, kundi para buhatin yung mga discouraged. Kung meron tayong gift of giving, magbigay po tayo hindi para magyabang, kundi magbigay tayo para maging resource sa mission and kingdom building. Kung meron kang gift of leadership, mag-lead po tayo not to dominate, but to guide with integrity. Kung meron ka ring gift of mercy, be merciful. Hindi para magmukha kang banal, kundi para ipakita mo yung totoong compassion. Amen? Imagine nyo po, etong nga sa likod natin, parang ginagawa po yan as extension ng dialysis. Construction site. For example lang po, construction site yan. Yung mga nagko-construction dyan, malamang magko-construct. Pero kahit gano'ng kaganda yung gamit nila, may martilyo, lahat ng mga tools meron sila. Kung hindi nila gagamitin at ang gagawin lang po nila, magpipicture, magse-selfie, a-upload sa social media, pero wala naman talagang actual work. Yung gift, may potential, pero hindi useful. Kung nag-selfie lang yung mga tao po dyan, kung pinande-display lang, wala pong gamit. Ganon din po sa ating buhay. Walang matatapos kapag yung gift nakatago. Kapag ka naka-display lang. Because gifts are not props. They are power tools for serving God and others. Sabi mo nga po sa iyong katabi, hindi yan props. Hindi yan props. Magaling kang kumanta, hindi yan props. Magaling kang mag-lead, hindi yan props. Meron kang gifts para sa pagbibigay, hindi yan props. Magaling kang mag-encourage, hindi yan pang display. Gamitin natin. Service-oriented. Amen? Church, are you using your gift? Or tinatago natin? Hindi ka binigyan ng Panginoon ng boses, ng leadership, ng compassion para sarilinin mo lang. Unwrap it. Buksan mo yung gift. Use it. And serve with it. Because gifts are not for status. Gifts are for service. Amen? Last point, and I will end with this. Point number 4. Gifts point to God's glory. Number 1, gifts are grace given. Number 2, gifts are spirit distributed. Number 3, gifts are service oriented. Number 4, gifts point to God's glory. Sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 11, next slide na. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Next slide. Do it with all the strength and energy that God supplies. Next slide. Tignan natin yung naka-highlight. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen? Ibig sabihin, kaya ka pala merong spiritual gift. Meron kang nagagawa, you enjoy doing it, you are good at it, nagbe-benefit yung iba, hindi pala yan para nakawin mo yung glory, kundi para i-redirect sa Diyos ang papuri. Amen? Ibig sabihin, every gift must point back to Jesus. Sa trabaho, pag na-awardan ka, Most Outstanding Employee of the Year. Huwag mo lang pasalamatan yung mga katrabaho mo or yung boss mo. Point back to Jesus, sa Diyos ang papuri. Sa school, kapag mataas yung grades mo, Dean's Lister ka, may na-achieve ka. Yes, masarap kasi yung nare-recognize at na-appreciate yung skill mo. But that's an opportunity para sabihin mo, hindi dahil sa akin to, dahil to sa Diyos. Sa Diyos ang papuri. Amen? Sa pamilya, may breakthrough. Nakabili kayo ng bagong bahay, bagong sasakyan, bagong property, or meron kayong opportunity na magkaroon ng bakasyon sa malayong lugar at magandang lugar. Huwag nyo lang sabihin na dahil sa amin to, pinaghirapan to ng mga magulang ko at deserve namin to. Yes, deserve mo yan, pero dahil yan sa Diyos. Sa Diyos ang papuri.
Kapag ka may mga tao at nagtuturo ka, at na-appreciate nila the way kung paano ka magsalita, sabihin natin, sa Diyos ang papuri. Na-encourage mo yung isang tao, tapos binalikan ka niya, maraming salamat kasi kailangan ko lang naman ng makikinig, tapos nakinig ka sa akin. Sabihin mo, sa Diyos ang papuri. Kapag ikaw ay may opportunity mag-lead at yung mga tao naman ay sumunod, remind them, it's Jesus they're ultimately following. Kung ikaw naman yung tao na merong gift na hindi ka man magaling magbigay ng advice sa iba, pero magaling kang makinig, sabihin natin, sa Diyos ang papuri. Amen? May mga tao na nagmamatter sa kanila yung balot ng regalo. Di ba? Minsan, balot pa lang, alam mo na pag balot mayaman eh. Di ba? May, di ba, parang, di ba may mga balot na regalo na balot mayaman? Di ba? Parang pagka, medyo makapal yung balot, may ribbon. Maganda. Tapos pagbukas mo, ay yung nabibili lang pala sa terya. Di ba? Meron naman, yung simple lang yung balot niya, pagbukas mo naman, ang ganda, cellphone pala yung laman. Ibig sabihin, sa bawat gift, ma-appreciate mo yung hindi mo ma-appreciate yung laman kung hindi mo bubuksan. May mga gift na mukhang hindi mo ma-appreciate kasi tinitignan mo lang yung balot, pero mas ma-appreciate mo yung usefulness, potential ng gift kapag merong pagka ating ginamit. Amen? Now, meron namang mga tao na nagdatabi. Kayo po ba yun? Nagsusubi kayo ng mga pinagbalutan ng regalo? Ito, bigay ni tito. Ito, bigay ni tita. Ito, bigay nung kako-teacher ko. Mahalaga to nung Teacher's Day. Di ba? Parang, meron kayong mga gift wrap na tinatabi. Lalo yung magaganda. No? Pero tignan nyo. Minsan, mas na-appreciate mo yung gift wrapper, yung wrap, yung balot, kesa dun sa giver. Sa regalo, pag maganda yung pagkakabalot, minsan, sinasabi na, ang ganda naman ng pagkakabalot. Ang yaman. Aesthetic. Pero sino ba dapat ang pasalamatan? Yung gift wrap, o yung giver? Giver. Dapat ang pasalamatan natin, yung nagbigay. That's our role. People might admire. Ibig sabihin, pwede silang humanga sa regalo, sa'yo. Dun sa balot mo, ang galing naman ito. Napaka-talented niya. Ang galing naman niya mag-serve. Kahit sa kanyang pagiging nurse, pasensyoso. Diba? Parang hanapin ko nga itong nurse na to dahil itong tao na to, ang haba ng pasensya niya. Ang galing naman ito mag-handle ng negosyo. People will admire the way kung paano ka mamuhay at paano mo exercise yung gift. But always point them back to Jesus. But we must point them back to the giver. Ibig sabihin, next slide na, sa Diyos palagi ang papuri. Amen? May bumati sa'yo. Sa Diyos palagi ang papuri. Nagalingan ka, may ipopost ka na achievement mo. Huwag mong kalimutan. Sa Diyos palagi ang papuri. Kasi every gift comes from above, pinagkatiwala lang sa ating lahat. Amen? Next slide na. Sabi dito, Colossians chapter 3, verse 23. Work willingly at whatever you do. Nasa pamilya ka, ikaw yung tawag dito, housewife ka, work willingly. Pumapasok ka, Lunes na naman bukas, pero thank God, it's holiday. Work willingly. Okay, nagtuturo ka, work willingly. Nagnenegosyo ka, work willingly. Driver ka ng pamilya mo, drive willingly. Ibig sabihin, kung meron kang ginagawa, work willingly, at whatever you do, as though you were working for, not to your boss, not just to your family, not just to your spouse, not just to your partner, but to the Lord, rather than for people. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nagtatrabaho para sa tao, nagtatrabaho ka at nag-work ka para sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya, tignan nyo yung iba, ang thinking kasi nila, spiritual gift, dapat spiritual. Okay? Sinasabi nila, speaking in tongues, prophesy, gift of healing. Kasama po yun, naniniwala po ko doon. Nananampalataya po ako. Well, in fact, nung pong, pwede lang i-share. Okay. Doon pong last week, meron pong pagkakataon na, tawag dito, ano po kasi ako, mapalanginin po ako eh. Okay? Labi Pati, pinakamagandang babae sa balat ng lupa.
Kumbaga, ugali ko po na pagka meron akong conviction, pinagpe-pray ko siya. Pinagpe-pray ko siya. Noong pong time na yon, na-notice ko na parang down siya, parang down. Okay? May mga tao na pag down, di ba may mga tao na kapag down sila, hindi naman nila need ng encouragement, hayaan nyo lang, gusto lang nila ng tahimik. Diba? Gusto lang nila, ibigay nyo yun. Lalo, hindi ko pa alam kung lahat ng girls ganun, pero kung gusto lang nila ng katahimikan, bigyan nyo ng katahimikan. Okay, umalis po kayo ng bahay. Hindi, wag po. Okay, pinag-pray ko po siya. Tapos hindi ko alam, yung pagpe-pray ko na yun, may bunga po pala sa kanya. Nagbukas po siya ng butika. Parang past 1 na. Half day na lang ho. Nagbukas po siya. Sa hindi po nakakaalam, meron po silang butika. Nagbukas siya ng butika, kalahating araw na lang, pero sa Diyos po ang papuri. Kalahating araw na lang po siya nagbukas, pero yung total sales po nung araw, sobra pa po dun sa normal na nakukuha per day. Tapos sabi niya, naalala ko, pinag-pray mo ako kanina. Wala pong something parang special sa akin, but there's something special and so powerful in the name of Jesus when we pray. That's simple. Okay? Ibig sabihin, sa Diyos palagi ang papuri. Amen? Kapag meron tayong kasama, pag-pray natin, the giver gets the glory. Amen? Pwede natin kasing sabihin yun. Di ba? May mga sinasabi sa Bible, gifts of healing. Dito, sa Gia Kabunatuan, lagi po natin pinagpipray yan. Every Sunday, hindi natin tinitigilan. Mention talaga natin na pinagpipray natin lahat na nagpapagaling. And praise the Lord, nagkakaroon ng outcome. But there's nothing special about me. But there's something special and so powerful in the name of Jesus. Now, mga kapatid, that's gift. Pero pagdating nyo sa inyong trabaho, yung inyong ginagawa, that is also a gift. That is also a ministry. Na Lord, etong pasyente na to, pagsiservan ko to. Hindi dahil gusto ko lang makakomply sa trabaho, kundi tinitignan ko na to ngayon, na naglilingkod ako hindi lang sa Kanya. Naglilingkod ako ngayon para sa'yo. Your work is also a ministry. Amen? Nagbibenta ka ng gamot. Okay? God bless po. Ingat po kayo sa daan. Yung mga simpleng bagay po na ganyan, nakakapag-ministry ka na sa ibang tao. Hindi mo kailangan maging pastor para gamitin ng Diyos. Ang kailangan mo lang maging ikaw na handang sumunod sa Diyos para gamitin ka niya. Amen? Giver gets the glory. Ibig sabihin, point number 1, gifts are grace given. So don't compare. Gifts are spirit distributed. Spirit distributed. So don't envy. Huwag tayo mainggit. Pangatlo, gifts are service-oriented. So don't waste them. Huwag nating sayangin. Amen? And gift points to God's glory. Don't steal it. Huwag nating nakawan ng papuri ang ating Panginoon. Amen? Church, it's time to unwrap the gift. Buksan natin yung regalo. Don't hide it, stop comparing it, and start using it. Sa lahat po na lang dito, naniniwala po ako na mahal kayo ng Diyos. And alam niyo po ba yung pinaka-best gift of all? Next slide na. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. And that is the best gift of all. Ibig sabihin, meron kang gift na ina-enjoy ngayon, pero ang pinaka-mainam na regalo na na-receive mo, pag-ibig ng Diyos. Well, in fact, kung titignan po natin, kung babalikan po natin yung 1 Corinthians chapter 12, pagdating po dun sa verse 28, sabi ni Apostle Paul, dun sa latter part, hindi lahat apostle, hindi lahat teacher, hindi lahat nakakapag-perform ng miracle, sabi ni Apostle Paul. Hindi lahat apostle, hindi lahat prophets, hindi lahat teachers, hindi lahat nakakapag-perform ng miracle, hindi lahat may gift of healing, hindi lahat may ability to speak in another language, hindi lahat kaya mag-interpret ng another language. Sabi niya dun sa verse 31, so you should earnestly desire the most helpful gifts. 1 Corinthians 12. And if you're a Bible reader, ano ang susunod sa 1 Corinthians 12? Ano pong after ng 12?
13, tama po ba? Brainy. Praise the Lord. Diba? 13, and if you're a Bible reader, 1 Corinthians 13, it's all about love. Kaya sabi ni Apostle Paul sa latter part, pakanasain nyo yung pinakamainam na gift at ituturo ko yun sa inyo ngayon. 1 Corinthians 13, verse 1, makapagsalita man ako ng iba't ibang wika, ma-perform ko man lahat ng miracles at i-enjoy ko lahat ng gifts, if I don't have love, wala akong saysay. Ibig sabihin, ang pinakamainam na gift of all is the gift of love. And who is that love? The love of God. Amen? So don't compare. Dahil ang pinakamainam na na-receive natin na pag-ibig sa lahat, kung mayroong pagkakataon na hindi mo nararamdaman yung affection, appreciation galing sa ibang tao, ang pinakamainam na regalo na binigay sa iyo ng Diyos ay yung kanyang pag-ibig. Amen? Ibig sabihin, nagkakaroon ngayon ng purpose yung ginagawa natin dahil sa pag-ibig ng ating Diyos. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. Sa Diyos po ang papurit pagsamba. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Common teaching. Ngayon. Yes. Yes. Yes, Lord. Sa buhay ko. So, uling pagkakataon, noon ngayon. Oh, noon ngayon. Kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Oh, napakabuti mo. Di ka nagbago, hindi ka nagkulang. Salamat, Panginoon. Lahat ng meron kami, we point them back to you, sapagkat sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. Panginoon, lahat po ng meron pong karamdaman ngayon physically, hindi namin sila titigilan na ipanalangin sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo po sila progressively and completely in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng nangangailangan ng pag-asa, kapayapaan sa kanilang isipan, comfort, Panginoon, sa kanilang emotional being and mental health. Panginoon, katagpuin mo po sila sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kapatuloy po nating taas ang ating dalawang kamay. May the Lord bless you. May the Lord keep you. And may His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord God give you the peace that transcends all understanding. Panginoon, marami pong salamat. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sabihin po natin sa katabi natin sa kanan at kaliwa, bago tayo mo po, sabihin mo sa Kanya, buksan mo ng regalo at gamitin mo. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mabuti po ang Panginoon. God is so good. Praise God. Praise God.